May malaking pagkakaiba ang pagkabigo o failure at pagkadismaya o frustration. Ang pagkabigo ay isang katotohanan, isang pangyayari, isang hindi natamong inaasam, isang pintong nagsara. Ngunit ang pagkadismaya, ito ang ating nadarama tungkol sa pagkabigong iyon. Ito ang panloob na panginginig na nagsasabing ang nangyayaring ito ay nangangahulugang ako ay talunan. Kung ikaw ay pagod sa paggawa ng mabuti ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang pagkapagod ay hindi katibayan ng pagkabigo. Ibig sabihin lamang nito, hindi pa dumarating ang tagumpay. Sinasabi ng Galatia 6:9, huwag tayong manghina sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Darating ang ani, ngunit ang lupang iyong binungkal at tinamnan ay naririyan pa, ngunit hindi mo palang nakikita na ito ay namumunga. Minsan, winawasak ng paghihintay ang ating puso. Maaaring ikaw ay talagang nasasaktan at nanlulumo, parang winasak na ng hirap ang iyong katatagan. Ngunit ang wasak na pusong iyon ay hindi tanda na iniwang ka ng Diyos. Sa katunayan, ito mismo ang oras na siya ay malapit. Sinasabi ng awit 34:18, malapit ang Panginoon sa may mga pusong bagbag at inililigtas ang mga may espiritong nagsisisi. Hindi hinihintay ng Diyos na ayusin mo muna ang iyong sarili. Ang hinihintay niya ay ang pagtawag mo sa Kanya. Isipin mo ang isang babaeng nanganganak. Ang kanyang mga daing ay hindi daing ng pagkabigo. Ito ay mga daing na may bagong buhay na dumarating sa sanlibutan. Sinabi ni Jesus, ang babae kapag nanganganak ay may lungkot sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit kapag naipanganak na niya ang sanggol, hindi na niya naaalala ang paghihirap dahil sa kagalakang may isang tao na naipanganak sa mundo. Ang iyong kasalukuyang paghihirap ay pagdaramdam. At sa kabilang panig nito, isang bagong simula ang humihinga na. Hindi natin maiiwasan ang kaguluhan sa mundong ito. Hindi kailanman ipinangako ni Jesus na magiging walang problema ang ating buhay. Sa katunayan, malinaw niyang sinabi, sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kabighatian. Ngunit hindi siya tumigil doon. Dinugtong niya, ngunit magpakatatag kayo na pagtagumpayan ko ang mundo. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Hindi naparito si Jesus upang alisin ang bawat hadlang. Naparito siya upang lakaran ang pinakamabibigat sa mga ito. Pagkakanulo, pagdurusa, maging kamatayan, at lumabas na buhay sa kabilang panig. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ang patunay na hindi sa pagkadismaya tayo magwawakas. Ang iyong pusong bagbag ay may tagapagligtas. Ang iyong pagod na mga kamay ay may pag-asa. Tumawag ka sa Kanya. Darating siya gaya ng umaga.